Baby, kahit na ang nanay ay nagkaroon sa'yo dahil sa aksidente, pero ang nanay ay gagamit ng habambuhay na pagmamahal para alagaan ka. Sir, lasing po kayo. May nagbigay sa akin ng gamot. Iligtas mo ako? Pananagutan kita. Hindi. Hindi pwede. Ung. Mamaya, makinig ka sa mga senyas ko. Sige po. Punong barangay? So yun si, bago pa mawala, ang mga magulang mo, matagal ka na nilang ipinangakong ipakasal sa Yausu namin. Basta't sumunod ka lang sa akin pabalik at magpakasal kay Yausu, lahat ng mga ginawa mo sa lungsod, hindi ko na pagtutuunan ng pansin. Anong gagawin nyo? Ikaw, bitawan nyo ako. Ibalik nyo sa akin si baby. Pakawalan nyo ako. Baby, 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 baby. Asawa ko. Yumukod sa langit at lupa. Yumukod sa mga magulang. Ang mag-asawa ay mag-alay ng galang sa isa't isa. Narito na si Pamilyang Gu. Kayo po pala iyan, sir, pinakamayamang tao. Pasensya na po at hindi ko kayo agad nasa lubong. Maaari ko po bang malaman kung sino ang hinahanap nyo rito, Sir President Gu? May nakita ka ba na taong suot ang singsing na ito? Wife? Huwag kang matakot, wife. Ang batang ito. Paano siya nagkaroon ng koneksyon kay Sir pinakamayamang tao? Ay, Sir President Gu, hindi pa po namin nakikita ang babaeng ito. Sino po ba ang babaeng iyan? Siya ang asawa ko. Nako, Sir President Gu, nagbibiro lang po ba kayo? Paano naman po pupunta ang asawa ninyo sa baryo namin? Maghanap ka na lang. Ang dami mo pang sinasabi. Opo. Ano po? May litrato po ba kayo ng inyong asawa para makita namin? Para po sa ganoon, sa sandaling makita namin ang litrato, malalaman agad namin kung sino siya. May nagawa pong pabor ang asawa kay Sir President Gu, pero hindi namin alam kung ano ang hitsura niya. Pero nalaman namin na 3 araw na ang nakalipas, bumalik siya sa village ng Wang. Hindi nyo alam ang hitsura niya? Ayos. Anak ko, dumating na ang swerte mo. Hehe. Sir President Gu, ang anak kong si Song Jiao Jiao, noong 3 araw lang ang nakakalipas ay galing siya sa Nancheng. Siya po ba ang hinahanap nyo? Sir President Gu, Ikaw ba ito? Nasaan ang singsing? ang singsing po, hindi ko po sinasadyang mawala. Nawala? Hala. Ay, Yaya, bilis, dalhin mo rito ang pamangkin ko. Opo, Sir President Gu. Ay, tingnan niyo po. Naku, tingnan niyo po. Itong batang babae. Halika. Ay, yakapin mo po. Yakapin mo si Jiao Jiao. Ang batang ito ay anak ng anak ko na sa wakas ay isinilang. Tingnan niyo. Itong bata, kamukhang-kamukha niyo po ang hitsura niya. Talagang dugot laman niyo po siya. Ay, Sir President Gu, kung hindi po kayo naniniwala, maaari nating pa-check yung DA. DNA po. Oo nga, DNA. Isama sila. Opo, sumunod kayo sa akin. Wife ko? Nako,
President Gu, mayroon ka pa po bang ibang tagubilin? Ha? President Gu, gutom na ang batang ito. Masyado akong mahina at kulang ang gatas ko. Kaya naman, samahan mo akong bumili ng gatas para sa kanya. Bumalik na sa lungsod ng Long. Masunusunod po. President Gu, ingat po sa pag-alis. Asawa ko, tara na. Sa kwarto na tayo. Tara. Asawa ko, sa kwarto na tayo. Nasaan ang anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Suyonshi, babalaan kita. Dahil kasal na kayo, nang yauso ko ngayon, isa ka na sa pamilyang Pamilyasong. Simula ngayon, dapat kang sumunod sa mga tungkulin ng isang asawa. Ang anak mong iyan, ipinamigay ko na siya sa iba. Sa hinaharap, ayusin mo ang pagpaparami ng lahi nating mga Pamilyasong. Hindi maaari. Anong hindi maaari? Anak ko iyon. Ang anak ko. Hindi ako papayag. Hindi ako mahihiwalay sa anak ko. Wala siyang silbi. Asawa ko, gusto kitang sakyan. Walang hiya ka? Sinasaktan mo ba ang anak ko? Asawa ko. Asawa ko. Anak, mag-ingat ka anak. Masyado pang bata ang anak ko. Ipara niyo ang sasakyan. Masyado pa siyang bata. Kailangan niya ang kanyang ina. Tigil. Ihinto niyo ito. Ipara niyo ang sasakyan. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Ibalik niyo siya sa akin. Itigil ang sasakyan. Kuya Chen. Kuya Chen, Masyado pang bata ang anak ko. Kuya Chen, bumalik na tayo agad sa lungsod. Umiiyak na ang bata. Diyos ko. Naku po, Hija? 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 Anong nangyari sa'yo? Layas. Manager, nagmamakaawa ako sa iyo. Kaya kong magtrabaho. Hayaan mo na akong manatili dito, please. Dahil sa koneksyon mo kay Tita Wang kaya kita. Pinapasok dito noon, pero sinong mag-aakala na baliw ka pala? Araw-araw kang naghahanap ng tao sa harap ng mga customer ko at nagtatanong sa lahat ng nakikita mo kung nakita ba nila ang anak mo. Kunin mo na itong mga basurang papel mo at lumayas ka. Isa kang baliw, kunin mo itong mga walang kwentang papel at lumayas ka. Hay nako, Iha. Huwag mo na pulutin yan. Sinamahan kitang maghanap sa lungsod ng Long at 5 taon na ang nakalipas. Kung mahahanap pa iyan, ay sana noon pa nahanap na, tanggapin mo na ang katotohanan. Hay, ang batang iyon, baka hindi talaga siya nakatadhana para sa iyo. Mama Wang. Ang anak ko ay mula sa sarili kong dugo't laman. Siya na lang ang natatanging kapamilya ko sa mundo. Nabubuhay lang ako para mahanap siya. Sabihin niyo po, maari ba akong sumuko? Ganto na lang. Muli kitang ipapakilala sa pinakamayamang pamilya bilang katulong upang alagaan ang anak nila. Sa pagkakataong ito, dapat ay galingan mo ang iyong trabaho. Kapag may sweldo ka na, saka mo lang mahahanap ang anak mo. Salamat po, Mama Wang. Kung hindi lang dahil sa naaawa ako sa iyo, hindi tatanggap si Pamilyang Gu nang galing sa probinsya. Maghintay ka rito, kukunin ko lang ang uniforme mo.
Ang singsing na ito, kamukhang kamukha ng sa akin. Bata. Bakit ka mag-isa rito? Bakit hindi siya nagsasalita? Siguro ay, masakit ang iyong lalamunan? May ibibigay si auntie na masarap sa iyo. Ayos ba? Kumusta? Masarap ba? Anong ginagawa nyo? Yuan, halika rito. President Gu. President Gu, bagong katulong po ito. Hindi pa po alam ang mga patakaran. President Gu. Yuan, ano ang sinabi sa iyo ni Papa? Ang mga maruruming bagay, pati na ang ilang maruruming tao, ay huwag mong lalakitan dahil may virus sila. At kapag lumapit ka sa kanila, ay magkakasakit ka? Naiintindihan mo ba? President Gu. Sarili ko po itong gawang pulot ng bulaklak. Natural po ito, at hindi madumi. Butler Wang, tawagan mo ang doktor ng pamilya upang bigyan ang bata ng buong pagsusuri. Sige po, tatawagan ko na agad. Pati siya. Hindi siya bagay rito. Umalis ka na. President Gu. President Gu, kailangan ko po ang trabahong ito. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Ayaw na ayaw ni President Gu na may humahawak sa kaniya. Kahit pa ang tunay na ina ni Yuan ay hindi pwede. Pero siya, nagagawa niyang... Butler Wang, paalisin mo siya. Halika na. President Gu. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Nagmamakaawa ako sa inyo. Hayaan niyo na po akong manatili. Butler Wang, paalisin siya. Halika na. President Gu, ang ipinakain ko po kay ma'am ay pulot ng punong balete. May sakit sa lalamunan si ma'am at ang bagay na ito ay nakakatulong sa pagginhawa ng pag-ubo, mas epektibo pa kaysa sa gamot. Magaling po akong mag-alaga ng bata. Nagmamakaawa ako po. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Yuan, totoo ba ang sinasabi niya? Kahit ano pa ang dahilan mo, ang pamilya ni na pamilyang Gu ay hindi kailangan ng isang katulong na nagbibigay kay Yuan ng kahit ano-anong pagkain. Umalis ka na lang. Tayo na. Mama, Mama, Yuan, nagsalita ka? Simula noong masuri si ma'am na may autismo, 3 taon na siyang hindi nagsasalita. At pagkatapos tinawag kanyang mama, siguradong gustong-gusto kanya. Sige, manatili ka rito. Talaga po? $10,000 ang suweldo mo bawat buwan? At ikaw ang bahala sa pang-araw-araw na pangangailangan ni Yuan. Salamat po, President Gu. Talagang gagawin ko ang lahat para alagaan si ma'am. Teka, nagkita? Na ba tayo dati? Magandang araw po, Miss Song. Nandito na ba si Kuya Chen? Si President ko po at ang bata ay naghihintay na sa inyo. 3 araw lang naman akong lumabas para mamasyal.
Ganoon na ba katindi ang pangungulila ni Kuya Chen sa akin? Pinapasabi po ni President Gu na kahit ikaw pa ang ina ng bata, kung ayaw mo raw alagaan ang anak mo, maaari ka ng lumayas sa pamilyang Gu. Si Kuya Chen naman, nakuha pang magbiro ng ganyan. Suyunshi, bakit siya nandito? Kuya Chen, sino naman ito? Miss Song, siya ang mag-aalaga bilang bagong yaya ng bata. Miss Song, ako po si Suyunshi. Mabuti na lang noong nagtatrabaho pa ako sa lungsod. Hindi ako masyadong nakita ni Suyunshi. Kung hindi, tapos ako. Hindi pwede ang yayang ito. Tanggalin niyo na siya. Pamilyang Gu, mula kailan ka pa naging tagapagsalita rito? Kuya Chen, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Napansin ko lang na mukhang from D ang yayang iyan. Hindi mo na nga maaalagaan ng maayos si Yuan Yuan. May ganang kapang diktahan ng iba. Kayong dalawa, dalhin nyo na ang bata para makapagpahinga. Opo. Suyunshi, ang lakas ng loob mong magpunta sa pamilyang Gu at maging yaya pa ng batang malditang iyon? Huwag kang sisisihin kung maging malupit ako sa iyo. Papa. Papa? Miss, bakit hindi ka po nagsasalita? Ayos lang. Magpahinga muna tayo. Mama. Mama? Kung ikaw ay talagang anak ko, sana nga ay ganoon na lang. Wala ito. Naluha lang ang mga mata ni Tita Sue dahil sa alikabok. Lilinisin ko lang ito. Maglaro ka muna mag-isa, Yuan, ayos ba? Anak ko, gagawin ni Mama ang lahat para mahanap ka agad. Ikaw, ibigay mo ito sa itaas para kay Yuan. Kumusta? Masarap ba? Yuan. Anong nangyari sa iyo? Yuan. Anong nangyari sa iyo? Tulong! May tao ba rito? Saklolo. Yuan. Yuan. Magpakatira ka, Yuan. Yuan. Walang hiya ka. Layas. Umalis ka na ngayon din sa pamilyang Gu. Pwede po bang hayaan niyo muna akong mag-abang dito hanggang lumabas si Yuan? Suyunshi? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na tawagin si Yuan? Giliw na giliw sa iyo si Yuan. Pero ikaw, ano ang ginawa mo? Napakabata pa niya. Paano mo nakuha ang loob na gawan siya ng masama? Napakabait na bata ni Yuan. Paano ko naman siya magagawang saktan? Ang tanging hiling ko lang ngayon ay maging ligtas siya. Kaya hayaan mo na akong magbantay dito. Dinala mo si Yuan sa ospital sa gulo na ginawa mo. Tapos ngayon magpapanggap ka ng ganyan? Sa tingin ko, gusto mo lang talagang umakyat sa kama ni Kuya Chen. Miss Song, hindi ganoon iyon. Kung alam ko lang talaga na pareho pala kami ni Yuan na hindi pwedeng kumain ng mangga, hindi ko iyon ipapakain sa kanya. Suyunshi. Habang buhay, wag ka nang magpapakita pa kay Yuan.
Nasa mapanganib na kalagayan ng bata. Kayong mga matatanda, may gana pa kayong mag-away? Doktor, kumusta na po si Yuan Yuan? Ligtas na siya sa pansamantalang allergy, pero habang isinasagawa ang pagsusuri, natuklasan namin na mayroon siyang acute leukemia. Anong sabi nyo? Leukemia? Ito. Sino sa inyong tatlo ang kadugo at malapit na kamag-anak humanda para sa bone marrow match? Doktor, kami po ang mga magulang ni Yuan Yuan. Maaari na po kaming sumailalim sa screening para sa matching. Kuya Chen, ang bone marrow transplant ay may malaking panganib sa katawan. Ano bang pinagsasabi mo sa mga oras na ito? Anak natin ang nakataya rito. Huwag mo nang isipin ang test. Kahit ano pa ang mangyari sa akin ay gagawin ko. Doktor, Sumunod po kayo sa akin. Yuan Yuan. Patawarin mo ako. Dapat maging maayos ang lagay mo. Pasensya na po, hindi nagtugma ang mga resulta. ano? Tawagan ang Gu Group, papuntahin ang lahat sa ospital. Opo? President Gu, payagan mo rin akong magpa-test. Gusto ko talagang makatulong para kay Yuan Yuan. Hindi ka naman ina ni Yuan Yuan. Bakit kailangan mo pang magpa-match? Umalis ka na rito. Para sa mga hindi direktang kamag-anak, mababa po talaga ang tiyansa na magtugma. Pero sa ganitong sitwasyon, maaari nating subukan. President Gu, payagan mo na akong sumubok. Hindi pwede? Anak ng pinakamayamang tao si Yuan Yuan. Isa siyang mahalagang tao. Siya ay isang katulong lang na galing sa probinsya. Hindi siya karapat-dapat na magpa-match para kay Yuan Yuan. Bakit ang laki ng galit mo? Balita ko ay galing din sa probinsya si Miss Song, hindi ba? Ikaw, Tama na iyan. President Gu, hayaan mo na akong magpa-test. Kapag nagtagal pa, mas mapapahamak si Yuan Yuan. Doktor, isagawa na ang screening sa kanya. paano kung magtugma sila? Malalaman din ni Gunan Chen sa lalong madaling panahon na siya ang tunay na ina ni Yuan Yuan hindi maaari. Hindi siya pwedeng magpa-test para kay Yuan Yuan. Ako ang ina ni Yuan Yuan at hindi ako papayag na maging donor niya para sa transplant. Sinasabi mong ikaw ang ina ni Yuan Yuan? Pero hahayaan mo lang ba siyang mawala nang ganoon na lang? Kuya Chen, mapanlin lang ang babaeng iyon. Paano kung may gawin na naman siyang masama laban kay Yuan Yuan? Baka may iba siyang binabalak. Basta't maging tugma ang resulta, kahit anong hilingin mong kapalit para sa bone marrow donation ay ibibigay ko. Doktor, isama niyo na siya. Sumunod po kayo sa akin. Kuya Chen, hindi naman siya kadugo ni Yuan Yuan. Imposibleng maging tugma sila. Ano kaya kung ang tatay ko at ang iba ay tawagin din natin para sumubok? Mabuti pa nga. President Gu, si Miss Song po ngayon. Ay tila nag-iiba ang kilos. Kapag tapos na ang pagsusuri, imbestigahan ninyong mabuti si Song Jiao Jiao. Pati na rin si Village ng Wang. Opo. Kaya lang po, si Miss Song na ang tunay na ina ng bata. Pero hindi pa rin naging tugma ang resulta. Samantalang ang katulong na iyon ay walang anumang koneksyon sa bata. Posible kayang maging matagumpay ito? Wala tayong magagawa kundi hintayin ang resulta. Nagtagumpay tayo. Ang resulta ay tugma. Totoo ba yan? Sa pagitan ni na Miss Su at Miss Yuan Yuan, ang gene matching rate nila ay umaabot sa 79%. Umpirmadong sila ay magina. Ano? Ibig sabihin ba siya at si Yuan Yuan ay tunay na mag-ina? Doktor, totoo ba ang resulta ng report? Si Yuan Yuan ba talaga ang anak ko? Base po sa resulta ng report, mukhang kayo po talaga ang ina ng pasyente. Anak ko. Sa wakas ay nahanap na kita. Nagkaanak ka na? Opo. 5 taon na ang nakakalipas. Isang babae pa? Opo. So Yunshi, dapat mong malaman ang magiging kapalit ng pagsuway mo sa akin. President Gu, totoo po ang bawat salitang sinabi ko. Pumunta ako sa Gu Group para magtrabaho dahil kailangan ko rin ng pera para hanapin ang matagal ko nang nawalay na anak. Alam ko namang ayaw ko na hinahawakan ako ng ibang tao, pero iba siya. Siya nga ba talaga ang ina ni Yuan Yuan? Siya ba yung babaeng kasama ko sa Shengshi Hotel? 5 taon na ang nakalipas? Kuya Chen, alam mo naman na kahit hindi magkadugo ay maaari pa ring magtugma ang donor. Kuya Chen, ako ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Sa isang test lang ba, ay maaari na niyang agawin ang anak ko? Unseen? Pag-ayos ka agad ng isang DNA test.
Anong gagawin ko? Bakit wala pa si Papa? Kapag nagpatuloy pa ito tungkol sa pagpapanggap ko, mabubuko na ang lahat. President Gu, ayon po sa utos nyo, ito na po ang file report ni Su Yunshi. Kay Kuya Chen, ang pagiging compatible niya kay Yuan Yuan ay dahil lang sa sobrang swerte. Nagkataon lang talaga, kaya hindi na kailangang mag-DNA test. Ako, si Gu Nanchen, ay hindi naniwala sa mga nagkataon lang. Ngayong araw na ito, kailangang malaman ko kung sino talaga siya. Hindi ko na maitatago. Hindi ko na ito maitatago. Pumunta ka ba rito sa lungsod ng Long para hanapin ang anak mo? Kakaunti lang ang mga bayan malapit sa lungsod ng Long. Taga saan ka ba talaga? Hindi maaari. Hindi ko hahayaang magsalita pa ang masamang babaeng ito. Ang anak ko at ako ay nasa. Kuya Chen. Kuya Chen, ako ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Si Yuan Yuan ay dinala ko sa sinapupunan ko ng 10 buwan. At sarili ko siyang dugot laman. Tapos ngayon, gusto mo siyang ihanap ng ibang ina. Pinupuwersa mo ba akong tapusin ang buhay ko? Lalabas na ang resulta ng DNA test. Malapit nang malaman ang katotohanan. Kung siya nga ay hindi nagmamadali, bakit ikaw ang mukhang atat? Sirs, ma'ams, narito na po ang resulta ng DNA test report. Ang relasyong magulang at anak sa pagitan ni Su Yunshi at Gu Yuanyuan ay base sa resulta ay hindi totoo. Samantala, kina Song Jiaojiao at Gu Yuanyuan, ang relasyong magulang at anak ay napatunayan. Sobra lang ba talaga ang iniisip ko? Kuya Chen, tingnan mo. Ako talaga ang ina ni Yuan Yuan. Ako ang asawa ng amo sa pamilyang Gu. Kung hindi ko anak si Yuan Yuan, nasaan na ba ang tunay kong anak? Kuya Chen, napatunayan ko na ngayon na wala akong kasalanan. Ngayon, pwede na bang paalisin ang katulong na nagpapanggap lang? Malubha ang sakit ni Yuan Yuan ngayon. Kailangan niya agad ng bone marrow transplant. Papaalisin mo ang donor sa oras na ito. Ikaw ba talaga ang tunay na ina ni Yuan Yuan? Pupunta muna ako para makita si Yuan Yuan. Pero paano nangyari ang resultang iyon? Kailan pa ako naging ina ng batang iyon? Ikatlong amba? Ako na ang bahala rito. Sige, salamat sa tulong mo. Kuya, nakuha ko na ang mga sample ni na Song Jiaojiao at ng babaeng iyon. Maghintay ka sa magandang balita ko. So Yunshi, habang narito ako, hinding-hindi ka na makakaahon pa. President Go, pagkatapos ng 3 araw ay pwede nang isagawa ang bone marrow transplant. Naiintindihan ko. Salamat sa Diyos. So Yunshi, salamat sa pagpayag mong mag-donate para kay Yuan Yuan. Napakalambing ni Yuan Yuan. Tuwing nakikita ko siya, para ko na rin nakikita ang sarili kong anak. Kaya malugod akong tumulong sa kanya. Kuya Chen, mataas ang iyong katayuan. Bakit ka pa nagpapakumbaba sa taong iyan na galing lang sa probinsya? Song Jiaojiao, ayusin mo ang iyong ugali. Pero, Ang donasyon ng bone marrow ni Su Yunshi ang magliligtas sa iyong sariling anak. Siya ang tagapagligtas ni Yuan Yuan at siya rin ang tagapagligtas mo. Kuya Chen, isa lamang siyang katulong. Ibig mo bang sabihin ay kailangan ko pang lumuhod at magmakaawa para lang humingi ng tawad? At bakit hindi? Maraming salamat po. Miss Song, hindi niyo na po kailangang maging ganito sa akin. Yuan Yuan. Yuan Yuan? Yuan Yuan, gising ka na ba? Dahan-dahan lang. Yuan Yuan, may masakit ba sa'yo? Mama, Yuan Yuan, narito lang si Mama. oh,
President Gu, stable na po ang lagay ng bata. Pwede mo na siyang magpahinga sa bahay ng ilang araw. Pagkalipas ng 3 araw, ay isasagawa na ang operasyon. Sa susunod na mga araw, dito ka muna tutuloy sa pamilyang Gu para masamahan mo si Yuan Yuan. Kuya Chen, bakit kailangang dito siya tumira sa pamilyang Gu? Pagkatapos ng operasyon ni Yuan Yuan, aalis na agad ako. Miss Su, ito po ang kwartong inilaan ni President Gu para sa inyo. Sa tabi nito ang kwarto ni Ma'am Yuan Yuan, para maging madali ang pagkikita ninyo. Salamat, Butler Wang. Ang panahon ko kasama si Yuan Yuan, 3 araw na lang ba ang natitira? Yuan Yuan, halika? Heto, gusto mo ba ito? Kahit 3 araw lang, aalagaan at sasamahan kita ng mabuti. Yuan Yuan, sigurado ka ba na gusto mong tumakas kasama si Tita Su? Sige, si Tita Su ang maglalabas sa iyo dito. Ang misyon natin ngayong araw ay talunin ang Tyrannosaurus Rex. Tara na. Bilis. Tara. Ano ang ginagawa nyo? President Gu, Yuan Yuan, sobrang naiinitan na siya sa kwarto, kaya inilabas namin siya para maglaro. Malapit na operahan si Yuan Yuan? Ang lamig ng tubig na ito. Paano kung sipunin siya? May lalamig pa ba sa iyo? Anong sinabi mo? President Gu. President Gu, hayaan niyo na po ang bata na maglaro. Tingnan niyo po, iyon ang mga itinanim na bulaklak ni na Su Yunxi at ng bata. Sa bandang iyon naman, ang kubong binuo ni na Su Yunxi at ng bata. Hindi madali ang mga gawaing iyon. Parang binuhos niya ang lahat para kay Yuan Yuan. Limang taon na po ang nakalipas. Hindi ko pa nakitang ganyan kasaya ang bata. Butler Wang, Narito po. hubarin mo ito. Po? Ihahatid ko muna si Yuan Yuan para magpalit ng basang damit. Sige. Hello? Pa, pakihanda ang mga gamit ko. Kailangan nating makuha si Gunan Chen sa lalong madaling panahon. Paano to iinumin ni Kuya Chen? Tubig. Tubig. Tubig? Kuya Chen, kahit na hindi ako ang babae 5 taon na ang nakakalipas, ngunit ngayong gabi, mapapasakin ka pa rin at magiging tunay na asawa ng pinakamayamang tao. Ang init. Kuya Chen, behave ka lang diyan at hintayin mo ako ha? Maliligo lang ako. Ngayong gabi,
Bibigyan ko si Pamilyang Gu ng isang batang tagapagmana. President Gu, anong nangyayari sa iyo? Tulungan mo ako? President Gu, anong ginagawa mo? Ito ay... Tulungan mo ako. President Gu, ano ba itong ginagawa mo? Su Yunsi, baliw ka na talaga. Siya kaya si Gunan Chen, ang ama ni Yuan Yuan. Oo nga pala. Ang lahat ng detalye para sa operasyon ni Yuan Yuan sa makalawa. Muli mong suriin ng mabuti. Opo, sir. Mabuti na lang at nakatakas agad ako. Si Gunan Chen, siguro ay hindi alam na ako ang kasama niya kagabi. Su Yunshi, Su Yunshi, paano mo nagawang gumawa ng ganitong masamang bagay? Paano mo haharapin si Yuan Yuan? Salamat naman at nakaalis na si Gunan Chen. Iniiwasan mo ba ako? Hehehe. Sumama ka sa akin. Ay, Tungkol sa nangyari kagabi, wala ka ba talagang kailangang ipaliwanag sa akin? ako. Ano namang dapat kong ipaliwanag? Ipaliwanag mo kung bakit? Ngayong umaga ay nagising ako sa loob ng iyong kwarto? Gunan Chen, sana ay katulad ka na lang ni Ahua na matabang baboy sa aming nayon. Dahil pagkatulog mo, ay makakalimot ka na agad paggising mo. At kahit na madalas kitang pinapalo, ay magagawa mo pa rin kumain ng walang inaalala. Kung ganoon ay mas madali ang buhay. Kagabi, meron bang nangyari sa atin? President Gu, ang totoo ay, wala naman ako sa kwarto ko kagabi. Wala ka sa kwarto mo? Oo naman po. Ako, kagabi ay sinamahan ko si Yuan Yuan. Siya ang magsisilbing saksi ko. Kaya kung anuman ang nangyari sa iyo kagabi, ay wala rin akong ideya doon. Pero ang tanda ko, Ano ang natatandaan nyo? Ha? President Gu, posible bang lasing na lasing lang kayo kagabi? At nakagawa lang kayo ng isang kakaibang panaginip? Pasensya na, wala akong masyadong alam kung ano-ano na lang ang nasasabi ko. maaaring ang nagkamali lang talaga ang aking memorya. Hello? Sige, pupunta na ako agad. Gunan Chen. Sa mga nangyari kagabi, sana ay sa buong buhay mo ay hindi mo na iyon maalala pa. Masamang babae.
Nagawa mo talagang akitin si Kuya Chen. Miss Song, wala akong balak na pumasok sa relasyon niyo ni President Gu. Ang mga nangyari kagabi ay isa lamang aksidente. Hindi ko rin alam na, pagkatapos malasing ni President Gu, ay maling kwarto ang papasukan niya. Manahimik ka. Sasabihin ko sa iyo, kung may natitira ka pang dangal, dapat ka nang lumayas agad sa pamilyang Gu. Huwag kang mag-alala. Aalis din naman ako ng pamilyang Gu. Ngunit hindi pa sa ngayon. Pagkalipas ng 3 araw, pagkatapos ng operasyon ni Yuan Yuan, aalis na ako kaagad sa pamilyang Gu. Operasyon sa katawan? Inaakala mo ba talaga na kung hawak mo sa leeg si Yuan Yuan, ay mananatili ka na habang buhay dito sa pamilyang Gu? Tandaan mo ito. Sa loob ng pamilyang Gu. Ako lamang ang tunay na reyna. Puntahan niyo siya at gawin ang paraan upang magising siya sa realidad. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Tulong, bitawan niyo ako. Bitawan mo ako. Wala kayong karapatang gawin ito sa akin. Kung hindi lang nalasing si Kuya Chen, paanong papasok siya sa maling kwarto? So yun Shi, habang buhay ay hindi ka nararapat na mangarap sa lalaki ko. Wala akong anumang balak na agawin ang lalaki mo. Kung ganoon, mabuti pang alisin mo ang ideyang iyan sa isip mo. Kung gusto ko talagang magkaroon ng ugnayan kay Gu Nanchen, nang tanungin niya ako kaninang umaga, hindi sana ako tumanggi. Tumanggi ako. Dahil hindi ko gustong magkaroon ng kahit anong ugnayan sa kanya. Gusto ko lang matapos ang operasyon para mailigtas si Yuan Yuan, pagkatapos ay aalis na ako sa pamilyang Gu upang hanapin ang sarili kong anak. Yuan Yuan, ang ibig mo bang sabihin, hindi mo inakit si Kuya Chen at siya pa itong humahabol sa iyo? So yun Shi, nagawa mo pang sabihin ang ganyang walang hiyang bagay? Sa tingin ko, dapat ay matauhan ka na. So yun Shi, habang buhay mong hindi mahahanap ang iyong anak. Song Jiao Jiao, kung ayaw mong malaman ni Gu Nanchen ang mga nangyari kagabi, bitiwan mo ako. Nasaan ang mga susi ng sasakyan ko? Sinusubukan mo ba akong bantaan? Sinasabi ko sa iyo, ako si Song Jiao Jiao, ang tunay na ina ni Yuan Yuan at ang donya sa pamilyang Gu na ito. Samantalang ikaw, isa ka lang aksidente at kailanman ay hindi ka pakakasalan ni Kuya Chen. Sinabi ko na, nananatili ako sa pamilyang Gu, hindi para agawin ang lalaki mo, kundi para mailigtas si Yuan Yuan. Para kay Yuan Yuan? Matapos mong sirain ang relasyon namin ni Gu Nanchen at guluhin ang masayang pamilya ni Yuan Yuan, may kapal pa ang mukha mong banggitin ang pangalan ni Yuan Yuan? Tingin mo ba? Matitingnan mo siya sa mga mata? Wala akong intensyong gawin ng ganoon. At wala akong balak na saktan si Yuan Yuan. Sabihin mo sa akin, kung malalaman ni Yuan Yuan ang nangyari kagabi, tingin mo ba tatanggapin ka pa niya? Sabihin mo nga, kung malaman kaya ni Yuan Yuan ang nangyari kagabi, tatanggapin ka pa rin ba niya? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hinaan mo lang ang boses mo? Dahil nasa bahay pa si Yuan Yuan. Sigurado akong ayaw mong malaman niya ang mga ginawa mo kagabi, di ba? Anong ginagawa nyo? Kuya Chen, bakit bumalik ka na? Kung hindi ako babalik, paano ko malalaman na ganito nyo pala itrato si Su Yunshi? Tumayo ka. Kuya Chen, hindi totoo iyan. Ano kasi ito? Manahimik ka.
Su Yunshi, ikaw ang magsalita. Sa reaksyon niya, mukhang hindi niya narinig ang tungkol sa nangyari kagabi. President Gu, nagkakamali ka. Si Miss Song, hindi niya ako inaapi. Pagkakamali? Anong klaseng pagkakamali ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Bakit mo sila pinagtatakpan? Iniisip mo bang hindi kita kayang protektahan? O baka naman, may itinatago kayo sa akin. Wala akong pinagtatakpan at lalong wala akong itinatago. Ngayong araw, talagang nagkataon lang na hindi ako naging maingat kaya ako naging ganito. Kuya Chen, wag mo na pong pagagalitan si Yunshi dahil sa ngayon, siya lang ang makakapagligtas kay Yuan Yuan. Ang totoo niyan, kasalanan ko ang lahat ngayong araw. Dapat ay pumayag na ako sa hininging bayad ni Su Yunshi para sa operasyon. Bayad para sa operasyon? Tama ka. Ngayong araw ay si Su Yunshi ay hiningan ako ng $100,000 para sa pambayad sa operasyon. Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo bago ako gumawa ng kahit anong desisyon, pero ang nangyari, inisip ni Su Yunshi na ayaw ko siyang bigyan, kaya naman, sinaktan niya ang kanyang sarili para takutin ako. Sabi niya kapag hindi ako nagbayad, hindi makukuha ni Yuan Yuan ang kailangang bone marrow. Hindi totoo yan. Wala akong ginawang ganyan. Anong wala? Tungkol sa ginawa mo, hindi ko pa ito sinasabi kay Yuan Yuan. Kung malalaman ito ni Yuan Yuan, siguradong sobrang masasaktan siya. Huwag mo muna siyang pigilan. Su Yunshi, naniniwala akong hindi mo kayang gawin yan. Hindi ka ba magpapaliwanag? Ano mang problema? Sabihin mo lang at tutulungan kita. President Gu, totoong nagkamali ka ng tingin sa akin. Ako, totoong hiningan ko si Miss Song ng $100,000 na bayad para sa operasyon. Dahil sa huli, kailangan ko ring hanapin ang aking sariling anak. Su Yunshi, nagbigay ka ng tulong para sa transplant ni Yuan Yuan. Para lang sa pera? Gagawin ng tao ang lahat para sa pera, gaya ng ibon para sa pagkain. Ginagawa ko lang ang trabaho ko para sa bayad. May mali ba roon? Kuya Chen, sinabi ko na sa'yo na mali ang tingin mo sa kanya. Galing lang siya sa probansya. Nang makita niyang marangal si Pamilyang Gu, siguradong naging mukhang pera na siya. Sa tingin ko, hintayin na lang nating matapos ang operasyon, bayaran siya kagad ng sapat, at palayasin na siya sa buhay ni Pamilyang Gu. Tama na. Su Yunshi, pinapangako ko sa iyo, pagkatapos ng operasyon ni Yuan Yuan, bibigyan kita ng halaga na ikasisiya mo. Salamat po, President Gu. Alam mo na ang mga bagay na hindi mo dapat sabihin. Naintindihan mo ba? Kuya Chen. Kapag ligtas nang natapos, ang operasyon ni Yuan Yuan, ito na ang tamang oras para umalis ako at hanapin ang anak ko. Miss Su, dahil allergic ka sa anesthesia, sa buong proseso ng operasyon, ay mananatili kang gising habang ito ay isinasagawa. Maaari itong maging napakasakit. At ang sobrang sakit na ito ay pwedeng maging sanhi ng pagka-shock mo at magdulot ng pangmatagalang pinsala sa katawan mo. Sigurado ka pa rin bang itutuloy ang operasyon? Sigurado ako. Sige po, ihahanda na namin agad ang operasyon. Yuan Yuan, ililigtas kita, pangako. Yuan Yuan. Dok, kamusta ang operasyon? Tagumpay po ang lahat, President Gu. Maayos po ang naging resulta. At hindi magtatagal ay galing na po ang dalaga. Mabuti naman. Ay, siya nga pala. Kailan naman? Sila inaasahang magigising mula sa anesthesia
Dahil po kay Miss Sue na allergic sa sangkap ng anesthesia, wala kaming ginamit na anesthesia sa kanya, kaya ngayon ay wala siyang malay dahil sa tindi ng sakit. Hindi pa namin matiyak kung kailan eksaktong oras siya gigising. Anong sabi mo? Ibig mo bang sabihin? Sa buong operasyon, wala siyang anesthesia? Opo, sa loob ng maraming taon sa profesyong ito, ngayon lang din ako nakakita ng taong may ganyang katatag na kalooban. Tiniis niya ang matinding sakit nang walang kahit anong reklamo. Halata talagang gusto niyang iligtas ang dalaga. Hindi ba kaya niya lang niligtas si Yuan Yuan ay dahil sa pera? Su Yunshi, hindi na talaga kita maintindihan. Kuya Chen, ibuti pa ay ihatid mo muna si Yuan Yuan sa kwarto niya. Ako na ang bahalang mag-alaga rito kay Yunshi. Sige. So Yunshi, oras na para. Lumayas ka na rito sa pamilyang Gu. Yuan Yuan. Yuan Yuan! Yuan Yuan! Nasaan si Yuan Yuan? Kumusta ang lagay ni Yuan Yuan? Matapos mo gawin ang bagay na iyon, paano mo pa nagagawang hanapin si Yuan Yuan? Napagkasunduan na, pagkatapos ng operasyon, kunin mo ang $100,000 na ito at umalis ka na. Hindi ko na kailangan ang card. Gusto ko lang makita si Yuan Yuan sa huling pagkakataon. Inaalagaan ni Kuya Chen si Yuan Yuan ngayon. Kapag bumalik na siya sa kumpanya para sa board meeting, saka kita dadalhin doon. Yuan Yuan, mahihirapan akong iwanan ka. Pa, nandito ako ngayon sa City People's Hospital. Pumunta na agad kayo rito ng kapatid ko. Suyunshi. Oh, Suyunshi. Sa tingin mo ba hahayaan lang kitang iwan si lungsod ng Long? Bakit naman ako papayag? Yuan Yuan. Yuan Yuan. Pwede niyo ba akong hayaan na makausap si Yuan Yuan ng kaming dalawa lang? Katatapos lang ng operasyon niya, siguraduhin mong hindi ka magsasabi ng kahit anong mali. Dahil kapag naging emosyonal siya at naapektuhan ng epekto ng operasyon, maaari itong mag-iwan ng problema sa kalusugan. Huwag kang mag-alala. Wala akong sasabihing masama. Yuan Yuan. Nagkamali si Tita Sue, kaya kailangan na kitang iwanan. Ang paborito mong kuneho, iniwan ko na rito sa tabi ng kama mo. Sa susunod, alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Huwag ka nang magkakasakit muli. At mag-aral ka ring mabuti. Tandaan mo, kausapin mo na ang iyong tatay, siguradong magiging masaya siya. Yuan Yuan. Kailangan na munang umalis ni Tita Sue. Lumaki ka sana ng malusog at masaya. Ayos ba? Ito ay, kaparehong kapareho ito ng balat ng anak ko. Bakit mayroon si Yuan Yuan ng katulad na birthmark ng baby ko? Paano ito nangyari? Paano itong mangyayari? Ang birthmark na ito, hinding-hindi ako magkakamali.
Si Yuan Yuan ba ang anak ko? Oo, sigurado ako. Eksaktong-eksakto ang birthmark na ito. Siguradong si Yuan Yuan ang anak ko. Sa wakas, nahanap na rin kita. Patawad. 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 Muntik na uling mawala ang anak ko. Ipinapangako ko sa iyo. Hindi na kita iiwan kailanman. Hinding-hindi na, anak. Ang lalaki noong 5 taon na ang nakakalipas ay si Gu Nanchen. Hindi maaari, kailangan kong alamin ang totoo. President Gu, magsisimula na ang meeting ng mga shareholders. President Gu, mauna na po tayo doon. Nagmamadali na ang mga shareholders. Sagutin mo ang tawag. Pakiusap, sagutin mo na ang tawag. Yuan Yuan. Pakiusap. Imulat mo ang iyong mga mata. Nandito lang si Mommy. Imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo si Mommy, pakiusap. Nandito lang pala ang anak ko. Sa tabi ko sa lahat ng pagkakataon. Yuan Yuan. Hello, anong kailangan mo? Gu Nanchen, may kailangan akong sabihin sa iyo. Gu Nanchen, tungkol kay Yuan Yuan. Anong nangyari kay Yuan Yuan? Ayos lang si Yuan Yuan. Ang gusto ko lang sabihin na si Yuan Yuan. Siya ay anak ko. Ano? Gusto ko lang sabihin sa iyo. Si Yuan Yuan. Siya ay... Asawa ko. Nahanap ko na ang asawa ko. Hello? Hello, Su Yunshi. Su Yunshi, nasaan ka? Ibababa mo na ang tawag. Su Yunshi. Su Yunshi, nasaan ka ba? Kansilahin ang meeting, ihanda agad ang sasakyan papuntang ospital. President Gu, mula nang hawakan mo ang Gu Group, hindi ka kailanman lumiban sa kahit anong meeting. May nangyari ba kay Miss Su? Pag-usapan na lang natin yan pagkatapos ng meeting. Anong tinitingin-tingin nyo dinala? Nagpapanggap ka bang tao? Nagpapanggap ako. May ipinakuha lang kami sa inyo. Bakit ang bagal nyo? Napakalakas ng babaeng ito. 5 taon na ang nakakalipas nang nakatakas siya. Sa pagkakataong ito, hindi na natin siya hahayaang makawala pa. Walang hiya ka? Nangangagat ka pa, ha? So Yunshi. Sinundo ka lang ni na tatay at ng kapatid mo para umuwi? Bakit ka tumatakbo? Ano? Song Yude. Song Yaozu. Song Jiao Jiao. Kayo, magkakasabwat pala kayo. Kayo ang kumuha sa akin 5 taon na ang nakalipas. Dahilan para malayo ako sa aking sariling anak sa loob ng 5 taon. Kayo. Dahil sa inyo, magkasama man kami ni Yuan Yuan araw-araw, hindi ko man lang siya maamin na anak ko. Mga walang hiya kayo. Nahanap ko na si Yuan Yuan. Kaya hinding-hindi ko hahayaang makuha niyo siya. Hinding-hindi. Kung hilig mo talagang magkaanak, pag-uwi natin ay magsama kayo ni Yaozu at gumawa kayo ng 7 o 8 bata. Ano? Magkakaanak tayo, mga anak.
Aking asawa, magagawa tayo ng maraming bata. Bitawan niyo ako, saklolo. Tulungan niyo ako. President Gu, paano ang meeting ng mga shareholders? Sa meeting ng mga shareholders, asikasuhin ito gamit ang emergency plan. Hindi ako mapakali. Pupuntahan ko muna si Yuan Yuan doon. Sige po. Ano pa talaga ang nangyari? Bakit kabadong-kabado ako? Bata, magkakaanak tayo. Bitawan niyo ako. Saklolo, tulong. Ay, tatay. Bakit ba nagmamadali ka? Ibalik nyo na siya doon para malaya mo siyang ma-enjoy. Sa wakas, nahanap ko na ang aking Yuan Yuan. Yuan Yuan. Suyunshi. Sasabihin ko sa iyo, kana ako lang, ang karapat-dapat para kay Kuya Chen. Ikaw naman, bumalik ka na at makisama sa hangal kong kapatid. Habang buhay. Bakit mo sinasalita ang ganyan sa sarili mong kapatid? Dalian mo na. Maghanap ng paraan para maiwasan ang mga CCTV dahil parating na si Gunan Chen. Magsasama na kami ng asawa ko. Bitawan niyo ako, pakawalan niyo ako. Bilis-bilisan nyo. Ang mga CCTV sa pasilyo at sa main door ay naayos ko na. Mayroon lang tayong 10 minuto. Bitawan niyo ako. Lakasan nyo pa, bilis. Bienan. Kuya Chen, bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi mo na may mahalaga kang meeting ngayong araw? May biglang lakad kaya bumalik muna ako. Anong ginagawa niyo rito? Binisita ni na Papa si Yuan Yuan at nagdala sila ng mga pagkain mula sa probinsya. Mga karni at sara at kung ano-ano pa. Hindi pa ganap na maayos ang kalusugan ni Yuan Yuan. Hindi pa niya pwedeng kainin ng mga yan. Ibalik niyo na muna iyan. Tsaka na lang kapag magaling na siya. Sige po, aalis na po kami. Halika na. Sandali. Anong nasa loob nito? Bakit parang gumalaw? Asawa. Ang asawa ko. 2 manok lang iyan, ang baho na, ilabas nyo na agad iyan. Sige po. Ilalabas ko na agad itong mabahong bagay na ito. Umalis na kayo. Po? May sinabi ba ang doktor? Kung kailan magigising si Yuan Yuan? Malapit na siguro. Sabi ng doktor ay naging matagumpay ang operasyon ni Yuan Yuan at mabilis din siyang lumalakas. Yuan Yuan, gising ka na ba? Yuan Yuan. Yuan Yuan. Mama! Yuan Yuan. Narito si Mama. Nandito lang si Mama. Gising ka na sa wakas. Sobrang nag-alala ang Mama sa iyo. Yuan Yuan. Mama! Yuan Yuan, hindi ba't gusto mong hanapin si Su Yunshi? May importanteng bagay si Su Yunshi na dapat asikasuhin. Hindi rin siya makontak ni Papa. Sabay na lang natin siyang hintayin dito. Ayos ba? Yuan Yuan, anong ginagawa mo? Yuan Yuan. Mama! Doktor! Mama! Doktor! Yuan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Ang bigat naman ng babaeng ito. Ibaba mo iyan? Bilisan mo at buksan ang pinto ng kotse. Hindi ba ito ang tatay at kapatid ni Miss Song? Walang hiya ka? Walang hiyang babae ka. Halos mapahamak ako dahil sa iyo. Ipasok mo na ang asawa mo sa kotse. Babawi si Papa sa inyo para sa inyong unang gabi bilang mag-asawa. Unang gabi. Susunduin ang asawa? Uuwi na? Magsasama na? Sakay na. Kasalan na?
Anong nangyayari? Bakit parang ang sasaya nyo? Yuan? Ay, ano ba talaga ang dahilan kung bakit gustong-gusto mo ang taong iyon? Alam mo ba kung nasaan si Suyunshi? Si Suyunshi po? Hindi ba't siya ay umalis na matapos makuha ang pera? Wala na siya. Eksaktong pagkaalis niyo ng ospital, nagising na siya, at paggising niya ay humingi agad siya ng pera sa akin. Mukhang pera talagang taga-probinsya. Pagkabigay ko sa kanya ng bank card, nagmadali na siyang lumabas ng ospital. Tingnan niyo po, ito ang record ng nagastos sa card. Lahat ng pera sa loob ay simot na at kinuha niya lahat. Sigurado ngayon, ay hawak na niya ang pera at nagsasaya na siya. Akala ko pa naman, kahit papaano ay bibisitahin man lang niya si Yuan. Mas mabuting hindi na rin. Gustong-gusto siya ni Yuan. At kapag nalaman nito, na ginamit lang siya bilang kasangkapan sa pera, siguradong masasaktan siya ng husto. Kaya pala, noong tumawag siya kanina, ay para pala magpaalam na. Kuya Chen, ang gaya niyang balimbing na sinungaling, okay lang na maloko niya si Yuan, pero wag naman sana pati ikaw, Kuya Chen, ay magpaloko sa kanya. Kapag nagtanong si Yuan pagkagising, sabihin mo na lang na bumalik na siya sa probinsya nila. Wala ka nang ibang sasabihin pa. Opo, alam ko na po. Ngayong wala na ang masamang babaeng si Suyunshi, ikaw at si Gu Group, ay magiging akin din balang araw. Halika, Yuan, kumain ka na kahit konti. Yuan, kung may problema ka, sabihin mo kay Papa. Huwag kang magmatigas ng parang bata. Sige na? Asikasuhin na ang discharge papers para sa bata. Pag-uwi namin sa bahay, maaaring maging mabuti na ang pakiramdam niya. Sige po. Yuan, huwag kang tumakbo. Ano ba ang hinahanap mo? Yuan, bilis, inumin mo na itong gamot mo. Halika, akin na yan. Sige po. Inumin na natin ang gamot na ito? Pwede ba? Yuan, makinig ka? Kailangan nating inumin ang gamot. Yuan, kapag hindi mo ininom ang gamot mo, hindi na makikipaglaro ang munting kuneho sa iyo. Ang paborito mong munting kuneho, iniwan ko na sa tabi ng kama mo. Simula ngayon, alagaan mong mabuti ang sarili mo. Sana ay hindi ka na muling magkasakit. Ito ang mga laruan na dinala ni Suyunshi para kay Yuan. Nagustuhan ito ng husto ng bata. Nasaan na si Suyunshi? Matagal na mula noong huli ko siyang nakita. Huwag mo na siyang banggitin pa. Nakuha na niya ang pera bilang kabayaran sa operasyon. Nakaalis na siya. Nakaalis na siya? Hindi ba sabi niya, dahil mabagal ang paggaling ng sakit, ay maghahanda pa siya para sa bata ng mga halamang gamot na pampalakas? Ang mga magagandang salita? Sino ba naman ang hindi makapagsasabi niyan? President Gu, sa tingin ko ay, mali ang tingin mo kay Suyunshi. Noong mga araw na nasa pamilyang Gu siya, saksi ako sa lahat ng ginawa niya. Ang pag-aalaga niya sa bata ay totoo. At dahil alam ito ng bata, kaya naman hinahanap-hanap niya siya. Hindi siya ang tipo ng tao na aalis dahil lamang sa maliit na pera para sa operasyon. Kung hindi dahil sa pera, bakit pa siya aalis maliban na lang kung may humahabol sa kanya? Siguro ay
dahil kailangan na niyang hanapin ang sarili niyang anak. Maintindihan naman dapat ang dahilan niya. Sana nga. Ayusin mo ang kilos mo mamayang gabi para magkaroon na ako ng apo sa lalong madaling panahon. Asawa ko, doon na tayo sa silid natin. Asawa ko, Parang awa mo na. Palayain mo na ako, pwedeng ba? Nagmamakaawa ako sa iyo. ang lakas naman ng asawa ko. Gusto ko ito? Gustong gusto ko. Ang asawa ko, hindi nakikinig? Parusahan yan. Ah, Multo? Multo. Huwag kang lalapit. Lumuhod ka? Lumuhod ka? Yuan. Yuan. Siguradong babalik si Mommy para makasama ka uli. Mommy, Yuan. Huwag kang matakot. Narito si Daddy. Nanaginip ka na naman ba ng masama? Yuan, bakit mag-isa kang pumunta rito sa kwartong ito? Dadalhin ka na ni Daddy pabalik sa kwarto mo, okay ba? Halika rito. Hindi ba bagito ni Su Yunshi? Hindi na pwedeng makita pa ni Yuan ang mga gamit niya. Ano ito? Bakit may hawak si Su Yunshi na larawan ng birthmark ni Yuan? Ang birthmark na ito, maging ang hugis at kurba nito ay magkapareho. President Gu, hindi ba lagi mong pinapahalagahan ang efficiency at pinakaayaw mo sa lahat ang nag-overtime? Bakit sa ganitong oras mo ako hinahanap? Pumunta ka sa ospital para kunin ang CCTV footage. Tignan mo kung saan nagpunta si Su Yunshi. Su Yunshi, hindi ba't kinuha na niya ang pera bilang kompensasyon sa operasyon bago siya umalis? Naghihinala ako na si Su Yunshi talaga ang tunay na ina ni Yuan. Hindi ba't birthmark ito ni Miss Yuan? Bakit ito nasa poster ng nawawalang tao? Ibig bang sabihin nito na kay Su Yunshi ang poster na ito sa paghahanap niya sa kanyang anak? Ipaalam ito sa lahat. Gamitin ang lahat ng Gu Group resources. At sa loob ng 24 na oras, kailangan kong malaman kung nasaan si Su Yunshi. Opo, sir. Magandang araw po, President Gu. President Gu, base po sa nalaman naming balita, si Su Yunshi ay 5 taon na ang nakakalipas nang pumunta sa lungsod ng Long para hanapin ang anak niya. Ang poster po na iyon para sa nawawalang tao na may balat na katulad ng kay Young Lady ay totoong-totoo. Nasa kanya iyon. Mukhang hindi nga mali ang hinala niyo po. Si Su Yunshi, ang tunay na ina ni Young Lady. Nasaan siya? Base po sa IP address ng phone niya, nandito siya ngayon sa village ng Wang. Village ng Wang? Doon sa lugar kung saan ko nahanap si Yuan, 5 taon na ang nakalipas. Su Yunshi, ikaw nga ang tunay na mama ni Yuan.
Yuan, gusto mo bang sumama? Sige, sabay tayong sunduin siya. Punta tayo sa village ng Wang. Sunduin si Su Yunshi pa uwi. Susunduin po natin si Miss Su pauwi. Saklolo, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Saklolo, Miss, anong nangyari sa'yo? nagmamaawa po ako. Isama niyo ako pabalik. Kailangang makabalik sa lungsod ng Long para hanapin ang tunay kong anak. Isama niyo ako. Isama niyo ako rito. Uy, gising na siya. Gising na siya, gising na siya. Umalis kayo riyan. Hayop ka. Dito sa teritoryo ko, balak mo pa talagang tumakas? Pinapahirapan mo pa talaga ako ng sobra. Pinahirapan mo pa ako ng husto. Gamit ko iyan. Huwag mong kukunin. Anong gamit mo o gamit ko? Ikaw mismo ay pagmamayari na ng Pamilya Song. Isang mumurahing singsing lang. Bakit ka pa nagrereklamo? Nakilala ko siyang manugang niyo po, kaya mabilis pa sa kidlat na ibinalik ko siya sa inyo. Mahusay? Ngayong taon, ang pamilya nyo ay magkakaroon ng subsidya. Ay, ayos. Salamat po, Kapitan. Salamat po, Kapitan. Song Yude, namamayagpag ka sa Wang Village. Balang araw, parurusahan ka rin ng langit. Ha, napaka-ambisyosa. Si Brother Song ang kapitan ng baryong ito. Ang anak niya ay asawa ng pinakamayaman at nasa panig din niya sinalungsod ng Long at pamilyang Gu para suportahan siya. Napakaraming tao ang nangangarap na makapasok sa pamilyang Pamilya Song. Bakit ka pa tumatakas? Huwag na kayong magsalita. Kalad ka rin ang masamang babaeng iyan papunta sa loob ng dambana. Opo, tara na. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ako. Masakit? Ang sakit po. Asawa ko. Walang hiya ka. Lumuhod ka sa harap ko. Ako si Su Yunshi. Luluha lang sa harap ng Diyos at ng lupa. Luluha sa harap ng aking mga magulang. Sa mga taong nararapat kong igalang. Pero bakit ako luluhod sa iyo? Dahil ako ang ama ng asawa mo. Ang asawa mo, ang batas mo. At ako ang nakakataas sa lahat. Ako ang sinusunod mo. Asawa? Kailan pa ako nagpakasal sa anak mong lukuluko? May marriage certificate ba kami? May kahit anong legal at wastong dokumento ba? Wala namang kahit ano. Hindi matatawag na kasal iyan. Ikaw ay mula rito sa Wang Village. Dumadaloy ang dugo ng nayong ito sa iyo. Nagpakasal ka sa loob ng dambanang ito. Kaya uso nung seremonya. Kaya ikaw na si Song Yude ay manugang ko. Che. Mangmang na taga-nayon, nasa makabagong mundo na tayo. Ang lahat ng iyan ay hindi itinuturing na kasal. Ikaw. Sige. Palasagot ka at wala kang utang na loob. Hindi mo alam lumingon sa pinanggalingan mo. Kung ayaw mong lumuhod, parurusahan kita hanggang sa mapaluhod ka. Ihanda ang parusa ng pamilya. Tuturuan kita ng leksyon hanggang sa lumuhod ka. Yuan, anong nangyayari sa'yo? Mama, May nangyari bang masama kay Su Yunshi? Bilis! Bilisan mo pa ang pagmamaneho. Magandang araw po, Miss Song. Nasaan si Kuya Chen? Bakit hindi ko siya nakikita? Lumabas po sina President Gu at Miss Yuan. Hindi ko lang po alam kung kailan sila babalik. Lumabas sila? Saan sila nagpunta? Pumunta po sila sa isang baryo. Parang ang pangalan ay Baryo Wang po yata iyon.
Saan? Sige, umalis muna kayo. Papa, sagutin mo naman ang telepono. Lumuhod ka. Hindi ako luluhod. Luluhod ka sa ayaw at sa gusto mo. Lumuhod ka. Sabi ng lumuhod ka. Ayusin mo ang pagluhod. Ikaw na makasalanang babae ng Baryo Wang. Suyun Shi. Masama ang iyong mga gawain. Wala kang modo. Ngayong araw, ililista ko ang 3 mong kasalanan. Una, sa mismong araw ng kasal, tinakasan mo ang pamilya ng iyong asawa. Ang asawang hindi sumusunod ay parang taong walang respeto sa langit, parusahan siya. Walang hiya. Kayo naman talaga ang naglayo sa aking anak at pinilit niyo akong magpakasal. Ito ang napagkasunduan at utos ito ng mga magulang. Ang lakas ng loob mong sumuway, nagawa mo pang makipag-ugnayan sa ibang lalaki sa labas at nagkaroon ng anak sa labas. Napakadumi mo. Si Yuan. Hindi anak sa labas si Yuan. Ikatlong kasalanan. Naglakas loob kang saktan ang sarili mong asawa at pinigilan mo ang pagpapatuloy ng lahi ni Pamilya Song. Parusahan siya. Bakit? Hindi magkakaroon ng anak si Song Yaozu. Dahil iyan ang karma sa lahat ng mga kasamaang ginawa niyo. Dapat lang sa kanya iyan. Isinusumpa mo ang pamilya ng asawa mo. Binabaliwala mo ang tradisyon. Dapat kang maglaho. Humanda ka. Sa totoo lang, kayo ang may kasalanan. Pinilit niyo akong ipakasal sa isang hangal. Kayo ang dahilan kung bakit kami ni Yuan ay nagkawalay ng 5 taon. Kayo ang dapat na managot. Dapat kang magbayad, Song Yudi, dahil sa inyong mga pamilya, Song. Masyado ka nang lumalaban. Bilis, tulungan siyang makabangon. Bakit? Dumating na ba ang karma nyo? Tulad ni Song Yaozu, pati ikaw, ang karma ninyong lahat ay darating na sa lalong madaling panahon. Wala kang utang na loob na nilalang ngayong araw. Parurusahan kita hanggang sa hindi ka na makatayo. Sige, parusahan siya. Turuan siya ng leksyon. Tapusin na siya. Walang hiyang babae ka. Ngayong araw, talagang ipinahiya mo ang ating mga kababaihan. May mga anak din naman kayo. Nais nyo rin ba na magaya sila sa akin, ang maikasal sa isang hangal, at ang mailayo sa sariling anak ng 5 taon? 5 taon kong hinanap ang aking anak. Sa 5 taong iyon, sa tuwing may balita ay agad akong tumatakbo para maghanap. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong umasa at kung ilang beses din akong nabigo. May mga anak din kayo at mga ina rin kayo. Dapat nyo ring malaman kung gaano ako natatakot na hindi ko na kailanman makita ang aking anak. Oo, babae ako. Ngunit isa rin akong totoong tao, hindi hayop. Anong karapatan ninyo na gawin ito sa akin? Ikaw, itinadhana ka na talagang maging aba ngayong araw. Pagbabayarin kita. Gagawin mo ito para sa mga inapo ng mga pamilya Song bilang kabayaran. Kahit paanong parusa ang gawin mo, hindi ako susunod sa kagustuhan mo. Ano ang akala mo? Ha? Sinasabi ko sa iyo. Mawakas ka man, ang huling hantungan mo ay sa libingan pa rin ng Pamilya Song. Narito na ang pinakamayamang tao sa Dragon City na si Gu Nanchen.
Yuan. Suyunshi. Suyunshi? Okay ka lang ba? Mama, President Gu, isang malaking karangalan ang inyong pagbisita, tunay na nagliwanag ang ating baryo sa inyong pagdating. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na saktan siya? Hi, President Gu. Sa totoo lang po, ang babaeng ito ay ang aming manugang, 5 taon na siyang nagpapakasaya sa labas. Akala namin sa pagbabalik niya ay makikipamuhay na siya ng maayos sa anak naming si Yaozu. Hindi namin inaasahan na nagawa pa niyang saktan at pinsalain ng aming si Yaozu. At iyon ba ang dahilan kung bakit niyo siya sinasaktan ng palihim? Ang babaeng ito ay walang modo at hindi marunong sumunod, hindi siya rumerespeto sa tradisyon at naglakas loob pang saktan ang sarili niyang asawa. Kung ang lahat ng babae sa baryo ay gagayahin siya, hindi ba't magkakagulo ang lahat? Tama na! Suyunshi, uwi na tayo. Sandali lang. President Gu, Bakit? Gusto mo ba akong harangan? Gusto mo ba akong pigilan? hi. Hala President Gu, hindi sa ganoon. Ganito po kasi iyon. Si Suyunsi ay manugang namin. Kayo po, kung dadalhin niyo siya ng basta-basta, hindi naman yata tama iyon, di ba? May marriage certificate ba sila? Ano po? Ang tanong ko, nakakuha ba sila ng marriage certificate? Ay, wala po. Dahil wala silang marriage certificate, ibig sabihin yan, si Suyunchi at ang anak mo ay walang anumang relasyon. Umalis ka sa dinaraanan ko. Tara na. Walang marriage certificate, pero nangahas kayong mamuwersa ng tao? Uncle Song, mukhang masusubukan niyo ang batas niya na. Asawa ko, ang asawa ko. Itay. Ay nako, Yaozu, wala ka talagang silbi. Wala ang pagkalalaki mo, asawa pa rin ang tinatawag mo. Hindi maaari, si Su Yunshi ngayon ay dinala na ni Gu Nanchen. Kailangan ko nang ipaalam agad kay Jiao Jiao. Hi, Assistant Ann, ano pa po ang kailangan nyo? Hemp. Mga bata, hulihin niyo ang taong yan. Aray, hoy, babalaan ko kayo. Lolo ako ng pinakamayamang heredera. Ang anak ko ay ang magiging asawa ng magiging pinakamayamang tao sa hinaharap. Aray ko. Sa inyong lahat, ito ay inayos ni President Gu na parusa sa isang kriminal sa nayon bilang edukasyonal na gawain. Bahala na kayo kung gusto niyo itong panoorin. Bitawan niyo ako. Tay, sagutin niyo ang telepono. Hello? Tay, makinig ka? Pumunta si Gunan Chen sa village ng Wang at kayo. Nakita ko na si Gu Nanchen. Ano? Sabi ko, pumunta rito sa village ng Wang si Gu Nanchen at si Su Yunshi na walang hiyang babaeng iyon. Dinala niya. Tapos na. Sira na ang lahat. Gunan Chen, binuhos ko ang buong lakas at pagod ko para sa iyo. Sa loob ng napakaraming taon, hinding-hindi ako basta-basta susuko. Pa, ang pinakuha kong singsing mula kay Su Yunshi, nakuha mo ba? Tubig. Tubig. Yuan. Yuan. Akala ni Mama hindi na kita muling makikita. Yuan, pangako ni Mama sa'yo, hindi na tayo muling magkakahiwalay. Gising ka na ba? Pasensya na. Dapat mas maaga kitang nahanap. Mali ko ito. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kayo ni Yuan ang nagligtas sa akin.
Si Yuan Yuan ay anak ko. Ibig bang sabihin si Gu Nanshan? Ang lalaking kasama ko 5 taon na ang nakakalipas. Ano ba ang nangyari sa iyo sa village ng Wang? Kinuha ka ni Song Yude. Maliban sa dahilan ni Song Yaozu, may iba pa bang dahilan? At heto pa ang isa. Kuya Chen, nakabalik na ako. Tamang-tama ang pagbalik mo. Mayroon din akong itatanong sa iyo. Kuya Chen, bakit ba parang ang seryoso mo? So Yunshi? Hindi ba't kinuha mo na ang pera at umalis? Anong ginagawa mo rito? Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Ano po ba talaga ang nangyari? Kunin mo ang pera at umalis ka. Iyan ba ang sinabi mo kay Gu Nanshan tungkol sa pagkakakuha sa akin ng masasamang tao? Kinuha ka ng masasamang tao? Sino ang gumawa niyan? Nang dumating ako sa village ng Wang, si Su Yunshi ay muntik nang tapusin ng Song Yudi. Paano magkakilala si Su Yunshi at ang papa ko? Hindi kaya ikaw ang asawa na nang iwan sa kapatid ko sa mismong gabi ng kasal niyo? Song Jiao Jiao, ano ba talagang arte iyan? Ang mga sinabi mo, ng papa mo, pati na ang mga sinabi at ginawa ng kapatid mo sa ospital, nakalimutan mo na ba lahat iyon? Anong sinabi ko? Matapos kong ibigay sa iyo ang pambayad sa operasyon, ay umalis na ako para alagaan si Yuan Yuan. Ang lakas ng loob mong banggitin si Yuan Yuan. Kung hindi dahil sa pagkuha niyo sa kanya 5 taon na ang nakararaan, hindi sana kami nagkahiwalay ng aking anak sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 5 taong ito, palagi akong nabubuhay sa takot. Natatakot na baka hindi siya nakakakain. Natatakot na baka masaktan siya. Natatakot na baka may mangyaring masama sa kanya. Balita ko, may bata raw na nalunod sa harap. Parang taga-village ng Wang daw. Bilis, bilis. Tingnan natin. Ngayong nahanap ko na siya, hinding-hindi ko nahahayaang makuha mo siyang muli. Tama nga ako, si Su Yunshi ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Song Jiao Jiao, pilit mong iginigiit na ikaw ang ina ni Yuan Yuan. Pero bakit sa anunsyo ni Su Yunshi tungkol sa nawawalang bata, ang balat ng bata sa larawan ay kaparehong-kapareho ng kay Yuan Yuan? Ang walang hiyang Su Yunshi na iyan, may itinatago pa pala siyang alas. Ang balat na ito ay sa aking anak na kinuha mula sa akin 5 taon na ang nakakalipas. Noong unang beses na nakita ko ang balat ni Yuan Yuan sa ospital, alam ko na agad na siya talaga ang anak na 5 taon ko nang hinahanap. Si Yuan Yuan, siya ang tunay kong anak. Ang ibig mo bang sabihin, ang taong tumulong sa akin sa Tiansheng Hotel 5 taon na ang nakakalipas, ay ikaw? Ako nga. Talagang ikaw nga. Kuya Chen, huwag kang maniwala sa kanya. Planado niya ang lahat ng ito. Gusto lang niyang perahan ang pamilyang Gu. Kung siya ang tunay na ina ni Yuan Yuan, anong masama kung gastusin niya ang pera ng pamilyang Gu? Samantalang ikaw, nagpanggap ka lang at nagnakaw ng pagkakakilanlan. Nan, kapag nalaman ko na niloloko niyo lang ako ng tatay mo, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo at kay Song Yudi? Kuya Chen, hindi ganoon ang nangyari. Siya ang nagnakaw ng litrato. Ako nagnakaw ng litrato. Umalis na ako sa village ng Wang 5 taon na ang nakakaraan. Para hanapin ang anak ko sa lungsod ng Long. Kailan pa ako nagkaroon ng oras para nakawin ang litrato mo? 5 taon na ang nakalipas. Nang bumalik kami ni Kuya Chen sa lungsod ng Long, nakakuha ka ng balita mula sa tatay ko at ninakaw mo ang litrato ni Yuan Yuan para magpanggap na ikaw ang ina niya. Hindi mo akalain na si Kuya Chen ay hindi ka papansinin. Ngayon naman, pumasok ka pa rito bilang katulong. At ngayon, gusto mo pang agawin ang anak ko. Binaliktad mo ang katotohanan. Wala kaming ginawa, kundi kayo ang magnakaw at mangagaw sa akin. Kailanman ay wala akong ginawang masama laban sa inyo. Bitiwan mo ako. Ito ay... So Yunshi, tadhana na talagang hindi mo ako maaagawan sa buhay na ito at hinding-hindi mo ako matatalo. Sa akin ang singsing na ito. So Yunshi, ang singsing na ito ay bigay sa akin ni Kuya Chen. Gusto mo na bang nakawin ito sa akin ng harapan? Magnanakaw? Noong nandoon tayo sa village ng Wang, sina Song Yude ang nagnakaw. Noong nandoon sa village ng Wang, naging sobrang bait ni Papa at ng iba sa iyo. Kaya ka naging sakim at mukhang pera. At ngayon, ay gagamitin mo pa ang singsing na ito para malampasan ako at umangat ang katayuan mo. Sandali lang.
Naalala ko na tinanong na kita sa village ng Wang. Ang sabi mo sa akin ay nawala ang singsing. Mula nang ibigay mo sa akin ang singsing na ito ng pamilya mo bilang ganti sa pagliligtas ko sa buhay mo, itinago ko na ito bilang koleksyon. Sinabi kong nawala ito. Dahil ayaw kong makaramdam ka ng anumang pagkakautang o konsensya, ang gusto ko lang ay ang tunay mong nararamdaman. Ikaw ba talaga ang ina ni Yuan Yuan? Ako nga. Gu Nanshan, makinig ka muna sa akin. Ang singsing na ito. Magsara ka ng bibig mo. Kuya Chen, sa huli, ay ako pa rin ang pinili mong paniwalaan. Gu Nanshan, akala ko pa naman ay sobrang talino mo. Hindi rin pala. So yun, Shi. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan kay Kuya Chen? Nakilala na ako ni Kuya Chen. Ako ang babaeng kasama niya sa hotel noong gabing iyon. At ako rin ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Huwag mong isipin na gamit ang isang peking litrato ay maluloko mo na si Kuya Chen. Dahil sinasabi mo na ikaw ang ina ni Yuan Yuan, bakit hindi ka lumaban? At muling sumailalim sa DNA test kasama ko? DNA test? Ikaw. Sino ka para utusan akong gawin iyan? Noon ay nagpunta na tayo sa ospital at gumawa na ng isang DNA test. Sigurado akong naaalala niyo pa iyon, di ba? Alam ko po, pero duda ako. Nasa ulat na iyon ay may nangingialam. Noong ginagawa ang pagsusuring iyon, totoong medyo minadali ang lahat. Kuya Chen, ginawa ko na ang DNA test. Ipinakita ko na rin ang singsing bilang ebidensya. Ako talaga ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Huwag kang makinig sa babaeng ito. Nanggugulo lang siya rito. Sinisiraan niya lang ako. Kung paninira man ito, kapag lumabas na ang ulat, ay malalaman natin ang totoo. Ang Chin, President Gu, ano po ang maipaglilingkod ko? magpatawag agad ng doktor. Gumawa ulit ng DNA test para sa bata. Opo, sir. Hindi maaari. Bakit hindi? Kuya Chen, noong nakaraang DNA test, lumayo na ang loob ni Yuan Yuan sa akin. Kapag ginawa natin ito ulit, natatakot ako na baka lalong maguluhan si Yuan Yuan. Dahil lang sa tulong ni ikatlong amba, kaya ako nakapasa noong una, kapag ginawa ito ulit, siguradong mabubuko na ako. Kung sa pagsusuring ito ay mapatunayan na ikaw nga ang tunay na ina ni Yuan Yuan, magiging legal na. Senyora ka ng Gu Group. Kailangang sumugal para sa kayamanan, dapat kong makuha si Gu Nanshan at makapasok sa pamilya-pamilyang Gu. Sige, gawin natin. Pumunta po kayo agad sa ospital ngayon din dahil magpapapaternity test na naman si Gu Nanshan. Kapag kinuha mo na ang report ng DNA test, mag-ingat ka, huwag kang gagawa ng kahit anong pagkakamali. Opo. Pagkatapos ng isang oras, kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling, ay siguradong malalaman na natin. Pa, ang kinabukasan ko ay nakasalalay na po sa inyo. Aba, kapag naging biyenan na ako ng pinakamayamang tao sa mundo, tingnan natin kung sinong hindi susunod sa akin. Ngayon, yuyaman na kaming mga pamilya Song. Punong barangay Song. O, nagpalit ka na ba ng trabaho? Aba, nagpalit ka na ba ng trabaho? Ikaw pala, Assistant Ann. Hindi ba't sinaktan mo ako noong nakaraang mga araw? Aray, medyo hindi pa rin ako komportable. Kaya sinadya kong pumunta rito sa ospital para magpatingin muli. Hay, hindi ko na malayan na napadpad ako sa kwartong ito. Ang kwartong ito. Hindi ba pwedeng pumasok dito? Pwedeng pumasok?
Pwedeng pumasok. Ang inaalala ko lang ay baka hindi ka pumarito. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Dahil sakaling nandito ka, gusto kang imbitahan ni President Gu para makipagkwentuhan. Kung ganoon, tatawagan ko muna si Jiao Jiao. Punong Barangay Song. Huwag na sanang mag-abala. Magkasama sina Miss Song at President Gu, kaya dadalhin na kita sa kanila. Hoy, Kuhanin niyo siya. sandali. Assistant Anne, ano ba? Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo akong pakikialaman. Kalahating oras na ang nakakalipas. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay tatay doon. Song Jiao Jiao, bakit pabalik-balik ka riyan? Iniisip ko lang, bakit wala pa rin ang resulta ng DNA? Total, hinihintay ko ring lumabas ang resulta ng test para makita kung paano mapahiya ang ibang mga tao riyan. Kapag nakuha ko na ang posisyon ko, paparusahan ko ang masamang babaeng ito. Sana nga ay maging ganoon. Bakit siya siguradong sigurado sa resulta? Maari kayang... Gunan Chen, may mali sa ulat na ito. Huwag po kayong mag-alala, Miss Su. Walang problema sa ulat. Dahan-dahan lang. Kayong dalawa, anong ginagawa nyo? Anak, Tay. Pa, President Gu, ito ang resulta, nakakalabas lang. Assistant Anne, ano ba itong ginagawa mo? Sumunod kami sa plano ni President Gu, kaya maaga kaming nag-abang sa kwarto kung nasaan ang DNA report at tama nga ang hinala dahil nakita namin si Song Yudi na may hawak na sample ni Su Yunshi. wala kang kwenta. Panira ka lang sa mga plano. Kuya Chen, parang may pagkakamali lang siguro sa nangyayari. Malinaw na ang mga ebidensya. Ano pang pagkakamali ang sinasabi mo? O kung hindi, ipapasok ko si Song Yude sa istasyon ng pulis. Naniniwala ako na doon, ang lahat ng katotohanan ay tiyak na malalantad na. Kapag dinala siya sa kulungan, siguradong aaminin ni Papa ang lahat ng kaniyang ginawa. Hindi maaari. Huwag niyo siyang dalhin doon. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, bakit si Song Yude ay nandito? Bakit niya kailangang kunin ang mga sample ni Su Yunshi? Dahil ba, ikaw na si Song Jiao Jiao ay hindi talaga ang tunay na ina ni Yuan Yuan, kundi si Su Yunshi pala? Ito ba ay patibong ni Gunan Chen? Sa simula pa lang ay pinaghihinalaan na niya si Song Jiao Jiao. Gunan Chen, ikaw. Su Yunshi, kasalanan mo itong lahat. Ano na naman ang kung ano-anong sinasabi mo? Kuya Chen, narinig ko mismo na si Su Yunshi at ang doktor ay nagkakonsaba. Gusto niyang ipagpalit ang sample ko sa kaniyang sample. Kaya naman, pinapunta ko si Papa sa kwartong iyon. tama po. Ako, nagkakasabwat sa doktor? May ebidensya ka ba? Nakikipagsabuatan daw ako sa doktor. May ebidensya ka ba? Ang identification report sa City Hospital noong nakaraan, iyon ang ebidensya. Ako ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Kuya Chen, ang identification report na iyon ay siguradong peke. Song Jiao Jiao, hindi mo pa nga nakikita ang resulta? Alam mo na agad na may problema? Ako, Ito ay dahil inutusan mo si Song Yudi na mandaya, pero nabigo ang plano mo. Kaya kampante ka na may mali, hindi ba? nagsisinungaling ka. Kung ganoon, pakiusap President Gu, i-anunsyo na ang resulta ng identification. Sige, Kuya Chen, si Su Yunshi at ang doktor na nag-examine ay nagsuhulan ng palihim. Kaya, ang identification report na ito ay siguradong peke. Hi? Dahan-dahan lang. Nagkataon lang na nagkita kami ng doktor, wala kaming sinabing kahit isang salita. Narito na ang mga larawan. Gumagawa ka pa rin ba ng dahilan? Kuya Chen, mas mabuting pumunta na lang tayo sa City Hospital noong nakaraan para sa identification. Magaling ang mga doktor doon at mas mapagkakatiwalaan. ang City Hospital ay talaga namang sa lungsod ng Long, ang pinakapinagkakatiwalaang ospital. Kung ganoon, dalian na nating pumunta. Basta si ikatlong amba ang mamumuno sa identification, ang tanging magiging ina ni Yuan Yuan ay ako na si Song Jiao Jiao. Hindi pwede. Nagdududa ako.
na may ginawa kang milagro sa ospital. Ang kailangan ni Kuya Chen ay isang lehitimong beripikasyon. Bakit? Meron pa bang mas hihigit pa sa autoridad nito? Tama iyon. Pero sa tingin ko, hindi pa sapat ang otoridad ng ospital na ito. Kuya Chen, ikaw, anong ibig mong sabihin? Papasukin sila. Ito ang kinuha ko sa Daxia maging sa buong mundo mula sa 3 pinaka-autorisadong ospital. Ang inilabas na DNA test resulta. Gusto kong makita kung sino ang may kakayahan na sabay-sabay baguhin ang 3 resultang ito. Hindi ako nagsisinungaling. Anak ko si Yuan Yuan. Ano? May balak ka pa bang sabihin? Ako, impossible. Kuya Chen, imposibleng gumawa siya ng ganito karaming DNA test? Sinusubukan niya lang akong takutin. Hindi rin ako nagsisinungaling. Sige. Kung gayon, titingnan natin kung titingnan. Kung sino ang paulit-ulit na nanloloko sa akin. Gunanchet! Tama nga ang hinala ko. Si Su Yunshi talaga ang tunay na ina ni Yuan Yuan. Hindi maaari. Hindi maaari. Kuya Chen, ang identification report na yan ay peke. Sinasabi mo bang ang 3 ulat na ito ay pawang mga peke? Tapos na tayo. Ang pamilya Song natin ay tuluyan nang nawala. Song Yude, Song Jiao Jiao. Ilang taon ninyong niloko ang pamilyang Gu namin? Sapat na iyon para mabulok kayo sa kulungan habang buhay. Kuya Chen. Kuya Chen. President Gu. President Gu. Makaaawa po. Makaaawa po. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo po kami. Su Yunsi. Pakiusap po. Tulungan mo akong makiusap kay President Gu. Maawa ka. Patawarin niyo po kami. Ilayo mo ang madumi mong kamay. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Lumuhod ka. Makaaawa tayo kay Miss Suna. Patawarin. Patawarin na tayo. Kayong mga tauhan, ilabas sila ritong 2. Legal team, maghanda kayo. Sa loob ng 24 na oras, magsampa ng kaso. President Gu. President Gu. Patawarin niyo ako. President Gu. President Gu. President Gu. President Gu. Mama. Mama. Yuan Yuan. Sa wakas ay nahanap na kita. Nagkulang ako sa'yo sa loob ng 5 taon. Ngayong nahanap na kita, hindi na papayag si Mama na mawalay pa sa iyo. Mama. Ngayong lumitaw na ang katotohanan, hindi na kayo muling magkakahiwalay. Su Yunsi, Mama. Mama. Su Yunsi, Mama. Su Yunshi. Mama. Hindi ko maisip kung paano niya nakayanan ang huling 5 taon. Mabuting alagaan niyo siya ng maigi mula ngayon. Mula ulo hanggang paa. Wala man lang bahagi na hindi nasaktan. 5 taon na ang nakakalipas nang tumakas si Su Yunshi mula sa village ng Wang at sa tulong ni Mama Wang, nakarating siya sa lungsod ng Long. Sa loob ng 5 taon, patuloy niyang hinahanap si Miss Yuan Yuan. Sabay siyang nagtatrabaho sa 3 trabaho habang naghahanap sa kanyang anak. Napakapait ng pinagdaanan niya. Bakit? Bakit ngayon lang kita nahanap?
Dapat sana ay masaya silang namumuhay ni Miss Yuan Yuan sa ilalim ng pangangalaga niyo at ni pamilyang Gu masaya dapat ang lahat. Ngunit ang nangyari, Dahil dito, nagdusa siya sa labas. At dahil walang ina si Yuan Yuan, tumigil na siyang magsalita. sa totoo lang, kung iisipin natin ngayon, noong pumunta ka sa village ng Wang para hanapin si Su Yunxi, naghahanda sila noon para sa isang kasal, posible kayang ang bride noong panahong iyon ay walang iba kundi si Su Yunxi? Sa 5 taong ito, ang dami kong naging pagkakamali. Mabuti na lang si Su Yunxi, sa pamamagitan ng sarili niyang sikap, ay nahanap kayo at si Miss Yuan Yuan, mula ngayon ang pamilya ninyo, ay maaari nang magsama-sama. Panahon na para ang mga The Songs ay parusahan dahil sa kasamaan nila. Kuya Chen, nahang nandito ka na pala. Alam mo naman, sa loob ng 5 taon, naging matapat ako sa iyo. Tapos ganito. Ganito ang gagawin mo sa akin? Nagsisisi ako. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako kayang iwan. Ang pinagsisisihan ko ay hindi ko agad nakita ang tunay mong pagkatao dahilan para sila Yuan Yuan at Su Yunxi ay magdusa ng husto. Nag-aalala ka kay Su Yunxi? Bakit? Sino ba siya? Ako ang kasama mo sa loob ng 5 taon. Samantalang siya ay nakasama mo lang ng isang gabi. Ano ba siya sa tingin niya? Wala kang karapatang ikumpara ang sarili mo sa kanya. Kuya Chen, alam mong mahal kita? Mas mahal kita kaysa sa kahit sino. Problema mo na yan. Sasabihin ko sa'yo, mula pa noong una, o sabihin nating 5 taon na ang nakararaan, hindi kita kailanman tinanggap. Kahit pala anong plano ang gawin ko, at magkunwari mang ako siya para makuha ka, lahat pala ay walang silbi. Pero bakit? Bakit kailangan mo pa itong sabihin sa akin para saktan ako ng ganito? Nasasaktan ka? Ang sakit na nararamdaman mo, kumpara sa 5 taon na sakit ni Su Yunxi dahil hindi niya makasama ang kanyang anak, ay wala lang. Hindi ba? Ito na ba? Ito na ba ang parusa mo sa akin? Ang sakta ng damdamin ko ng ganito. Matindi ka talaga, Kuya Chen. Masyado mo naman akong inakalang mabait. Song Jiao Jiao, haharap ka sa bayad pinsala na $100 milyong, pati na rin sa kasong palsipikasyon ng mga dokumento at pananakit sa kapwa. Habang buhay, ikaw at ang iyong ama ay mabubulok sa kulungan. Su Yunxi, andito ka rin ba para pagtawanan ako, ha? Mayroon akong itatanong sa iyo. Hindi makapagsalita si Yuan Yuan. Hindi ba't dahil iyon sa iyo kasi nilason mo siya? Gusto mo ba talagang malaman? Sige, sasabihin ko sa iyo. Kung mas maaga mo sanang nalaman na anak mo ang batang iyon, posibleng hindi sana siya napipi. Sayang, ang sayang talaga. Ngayon hindi na siya makakapagsalita, habang buhay na siyang hindi makakapagsalita. Anong sinabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo. Ang sabi ko, ang batang iyon ay hinding-hindi na makakapagsalita habang buhay. Ikaw, Su Yunxi, ang nalalabing bahagi ng buhay mo ay gugugulin mo sa matinding pagsisisi. Ano pang tinatayo-tayo nyo? Ilayo nyo na siya rito. Opo, sir. Pagsisisihan niyo ito. Su Yunxi, huwag kang makikinig sa baliw na babaeng iyan. Puro lang siya kalokohan. bakit parang wala lang iyan sa iyo? Wala ka bang pakialam kay Yuan Yuan? Kapag hindi na talaga nakapagsalita si Yuan Yuan kailanman, anong gagawin natin? Naghanap na ako ng pinakamahusay na eksperto at doktor para suriin si Yuan Yuan at hindi siya nalason. Sinabi iyon ni Song Jiao Jiao dahil gusto ka lang niyang saktan. Totoo ba iyan? Ipaubaya mo na sa akin ang tungkol kay Yuan Yuan. Simula sa araw na ito, ikaw ay magiging asawa na ng isang Gu Nanchen, ang bagong may-ari ng Gu Group. Mula sa araw na ito, ikaw na ang babae ni Gu Nanchen at ang senyora ng Gu Group. Pasensya na po. Pero hindi ko gustong maging katulad ni Song Jiao Jiao.
na habang buhay na lang dumedepende sa inyo. Hindi, magkaiba kayo. Su Yongshi, totoo ang nararamdaman ko sa iyo. May tama sa sinabi ni Song Jiao. Ang ating nararamdaman sa isa't isa ay wala namang matibay na pundasyon sa umpisa. Ito ay dahil lang tinulungan kita noong 5 taon na ang nakakalipas. At ang pakasalan ka ng dahil lang doon, hindi ko iyon gusto. Su Yongshi, ang nararamdaman ay pwedeng matutunan sa paglipas ng panahon. Kailangan ni Yuan ng isang ina. Patunayan na lang muna natin iyan. Gising ka pa ba? Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa natutulog? Sandali muna. May sasabihin ako sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, nahihirapan ka na sa pag-aalaga kay Yuan. Kaya naghanda ako ng regalo para sa iyo. Siguradong magugustuhan mo ito. Ano iyan? Buksan mo para malaman mo. Ito ay 5 taon na ang nakakalipas. Kung hindi mo ako iniligtas at wala si Yuan, natapos mo na sana ang iyong pag-aaral, di ba? Ang iyong mga gawa ay ipinadala ko sa universidad at naituloy ko ang iyong pagkuha ng postgraduate studies. Paghusayan mo. Gu Nanchen. Salamat. Su Yongshi, gusto kitang bigyan ng kalayaan para gawin ang mga bagay na gusto mo. Pero kapag nakikita kitang minamaltrato ng iba, hindi ko mapigilang gustong protektahan ka. Su Yongshi, pakasalan mo ako? Gugugulin ko ang buong buhay ko para protektahan ka. Ako. Papa, Mama. Yuan, ikaw, nagsalita ka na. Anong itinawag mo sa akin? Papa. Ang galing! Su Yongshi, narinig mo ba iyon? Tinawag akong papa ni Yuan. Yuan. Mama, pakasalan niyo na po si Papa habang buhay po namin kayong mamahalin ni Papa. Sige, pinapangako iyan ni Mama. Gu Nanchen.